Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome to our special edition sa ating programang Ano ang PBA? Ang Katotohanan. May kasabihan na the voice of the people is the voice of God. Ang boses ng tao ay boses ng Diyos. Tatalakayin po natin yung kasabihan na yan bago matapos ang ating programa. Hindi pa po nailagay sa ayos ang katawan ng ating Supreme President ay meron na namang isang tao na nagpo-post na kung ano-ano. Hindi ko dapat ito patulan dahil ang sabi nga nila, Madam, kapag patulan ang baliw, mas baliw ang pumapatol. Sabi ko naman, yan din ang ating prinsipyo. Kaya lang may mga involved na mga nagko-comment or nagre-reply or sumasagot sa kanyang post na aking ka-apelyido. That's why I decided to make this special episode na kailangan kong sagutin ang mga paratang once and for all for the record na nandito sa ating programa. Na kailangan na natin sagutin ang mga paratang, mga lumang issues at may bago. Hindi pa sana panahon. Pero, di bale, dahil andito lang naman ito sa ating YouTube channel na ito, mapapanood naman natin ito. Hindi naman ito natatabunan dahil meron naman itong title. Kaya umpisahan ko na ang unang akusasyon. Ako'y nanumpa noong July 2018 bilang presidente ng PBMA. After 3 months, bumalik po ako to celebrate the Foundation Day. Noong October 2018 pa lang, ay sinagot ko na ang unang paratang sa akin na ang CH daw ng ating Supreme President ay pinahinto ko raw. Ito'y tawag ng aming samahan, CH po. Yung dinodonate po ng mga miyembro ng PBMA. Ang kanilang paratang sa akin, hindi naman lahat. Sinagot ko na po ito nung ako'y nag-speech sa admin. Ayoko sana pag-usapan dahil naka-live yun. Nung panahon na yun, nagtatago pa ang aming Supreme President. Kailangan ko naman sagutin din dahil para masupalpal itong mga mahilig mag-akusa. Ang unang inakusa nila sa akin, ang CH daw ay pinahinto ko at may nag-akusa din naman na ang CH ay kailangan sa aking magunta. Ang mga baliw lang ang naniniwala dyan o mga adik o mga lasenggo. Dahil kung normal ang pag-iisip ninyo, lalo na kilala ako, kahit hindi mga members ng PBMA, maraming nakakakilala ko sa akin na ako po'y mahilig tumulong. Hindi po ugali ng isang J.D. Cleo ang kumukuha na hindi sa kanya. Ang hindi sa akin ay hindi ko ho yan kinukuha. Kahit ako'y maubusan na at pag may gusto, binibigay ko yan. Kilala ko ako sa mga taong totoong nakakakilala sa akin na ako'y matulungin, mapagbigay, mapagpasensya, mapagpatawad. Yung mga taong nakakakilala sa akin pero may halong hindi ko alam anong ugali ang meron sila, lagi nilang binabaliktad. And once upon a time, sila ho'y lahat na kinabang sa aking pera. Kapag ang tao maraming pera, mabango yan sa lahat ng nakapaligid sa inyo. Kulang na lang halos Diyosin ka na dahil marami kang pera. Noong October of 2018, I've already said my piece. Walang katotohanan na pinahinto ko ang CH. Why? Why would I do that? At lalo nang hindi ko binubulsa kung anumang CH ang binibigay ng mga tao. Pangalawang akusasyon, may biglang bumulaga sa aking Facebook comment, sa aking wall. Mababanggit ko lang ang mga ilang mga tao sa aking episode na ito dahil binabalikan ko lamang at pinapakita ko sa inyong lahat at pinaparinig ko sa inyo na once upon a time, sa mga hindi ko nakakaalam, ito po ay mga old issues na binabalik lamang nila. Sad lang, malungkot lang, hindi pa nga nailagay sa tahimik ang ating Supreme President. May mga bangin na namang gumising.
or may mga baliw na namang nagising. Once upon a time, a certain Romy Samiliano just commented on my personal wall sa Facebook at nagsabi siya na hindi ko mahal ang ating Supreme President, blah 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 blah. At binabastos ko daw po ang New World na mga kaibigan ng aking kapatid. Hanggang sinabihan na ako ng aking abogado na kailangan ko nang sagutin. I was in Baguio City chapter that time. Ang first live with Jade po ay July of 2019. Kung pwede po ninyong balikan, gusto ninyong balikan, pwede pa po. Nandoon pa naman ang aking first live with Jade. Pinakita ko doon ang mga text conversations namin ng aking kapatid na si Manoy. Ilang beses ko po siyang kinulit at tinanong, Noy, as your sister at the same time the President, bigyan niyo po ako ng background para ma-introduce ko mabuti o ma-introduce ko ng maayos ang iyong mga kaibigan sa New York. Ang kanyang sagot, na doon po yun, no? Ulitin ko sa July 2019. Hindi ko na kailangan pa ulit-ulit ipakita yun sa screen. Dahil nandoon pa naman ngayon yung live with Jade ng first year anniversary ko being the President. Kaya ko lang ito binalikan para po malaman at mag-ending tayo na old issue na pala yung mga yan at nasagot na pala ni Madam yan. To give the benefit of the doubt to my brother, binigyan ko siya ng ilang araw, baka wala lang siya sa mundong araw na yun. Dahil ang sagot po niya sa akin, huwag naging hindi naman yan sila totoo. Galing yan sa ating Supreme President. Ang sabi ko nga po sa inyo, hindi ako magsasalita ng wala akong hard evidence or concrete evidences. Meaning, hindi lang usap, kundi may printed and it's accepted sa korte ho ang lahat ng screenshots. Kaya kung sinabing accepted sa korte, ibig sabihin legal po yan at magagamit yan bilang ebidensya ng bawat isa. Ipinakita ko yun, pinaalam ko sa kanya, Manoy, pwede ko kong ipakita ito dahil binabakbakan ako ng mga followers mo, mga fanatics mo, na hindi daw ako naniniwala sa New World. Samantalang, noon pa man, pag ako'y nag-i-speech sa admin, lagi kong sinasabi to our Supreme President, Ruben Goreclayo Jr. at sa kanyang mga kaibigan. Kaya nga, nung ako'y presidente na, tinatanong ko ang aking mismong kapatid kung paano ko i-formal or formal na i-introduce ang kanyang mga kasamahan sa New World. Ilang beses o, 3 beses for the information ng lahat. 3 beses po yung tinanong iba't ibang date, iba-ibang araw, iba-ibang oras, para lang titingnan ko kung consistent siya. Galing ko sa kanya yan. Another issue, pinatatanggal ko daw ang mesa ng ating Supreme President. Ang sabi ko nga po sa inyo, kapag kayo'y may ibabato sa akin, siguraduhin lang ninyo na masalo ninyo kapag ako'y aatak na. Dahil sa mga panahon ito, ako po'y nagluluksa pa. Kung nakikita ninyo na ako'y ngumingiti sa harap ng camera, it doesn't necessarily follow na ako'y okay na. Pero, it doesn't also necessarily follow na ako'y magpapakamatay na rin. Dahil may mga anak pa po ako. Marami pa po mga tao na nangailangan sa akin. Marami pa po ako pangarap para makatulong. Hindi lamang sa loob ng PBA. Marami po akong tinutulungan hanggang ngayon. Lalo na yung mga bata may cancer. Pinatatanggal ko ang mesa ng ating Supreme President. Kailan ako nagsabi? Saan ang memorandum na yun? Iharap ninyo sa akin kung sino ang sinabihan ko. Iharap ninyo sa akin kung pagsalitain ninyo dahil mismo yung mga tinatawag mo
Ayoko sanang pagitin ang pangalan mo dahil unang-una may tumawag sa akin, nag-video call, mga taga-abroad. Madam, huwag mo nang patulan yan, baliw yan eh. May pagkagamay yan. Sabi naman ng katabi, anong pagkagamay? Buang na talaga yan. Oh. Hindi sana kita pagitin eh. Ikaw ang nagtutulak o nagbibigay o nagbabahog ng mga salita sa aking pamangkin. Sinabi mo pa doon sa iyong comment, which ito po na mababasa ninyo sa screen, kung paano niya ginastify ang kanyang kasinungalingan sa aking pamangkin. Nabasa naman po ninyo ang nakapaskin po sa screen kung paano niya sinabing, totoo po yan, Dad Master. Pinatanggal na po niya ang mga mesa, pati mga upuan ng ating, ayaw ko pa natawag niya doon, pati mga upuan pinatanggal niya. Where is your evidence, Miss Juliet Malinis? Juliet Malinis, ano sinabi mo? Wala akong respeto sa mga spiritual? Wala akong respeto sa mga spiritual dahil inalis ko? Hindi ka siguro bingi, di ba? Ang sabi nila, baliw ka lang. Wala nga akong pinaalis, hindi ko nga inalis. At huwag mo magagamit na naman ang pagsalitang spiritual. Kayo ang nagbago, pinalitan ninyo ang ministro, sila Lolo Adriano, Captain Capurjuri, Dr. Yuge Tovar. Kayo, hindi ako. Ang mga kaibigan na kasamahan ng aking kapatid na si Manoy, hindi ko yan ni minsan binastos. Sinasabi ko lang sa mga close friends ko at inilabas ko in public sa Live Jade na mismo si Manoy ang nagsabi sa akin, huwag naging magkasala ka pa. Baka mapareho ka sa akin. Huwag na. Hindi naman yan sila totoo. Galing yan sa aking kapatid. Pero, giving the benefit of the doubt to my brother, binastos ko ba? May chapter ba akong pinuntahan at sinabi ko at niyurakan ko ang mesa at pangalan ng mga kasamahan niya? Meron ba akong officials? At may patunay ka ba? Baka yung official din na nagsabi sa'yo, eh pareho mo din? Patunayan muna ninyo na meron talaga ako, meron kayong video or record voice na ako'y nagsabi na pinatatanggal ko na lahat ng utos ko, lahat ng panawagan ko, lahat ng salita ko ay pinupubliko ko. Patunayan mo, Juliet. Hindi kita, akala mo ganito lang ako magsalita? Tapos I will waste my energy. Come on, after this, I will play drums. I will laugh with my children. I am so happy with my life. But it doesn't mean na ganito ako. 24 hours na lang akong galit. Hello, gaganda ba ako at ganito kung ganyan akong galit? Maganda ba ako hanggang ngayon na ganito? Kung ako'y laging galit? Kung magalit ako, wala na yan. Ba, problema ninyo yan kung ayaw ninyo maniwala. Dahil wala akong pinapaniwala na hindi ka panipaniwala. Dahil wala akong sinasabi na hindi dapat sabihin. Dahil wala akong bibitawan na hindi totoo. Okay, Juliet Malinis? Where is your evidence? Accusing someone is against the law. It is under the cybercrime law sa ating bansa. You mentioned my name. And you accused me of something that I didn't even do or say. I'll see you in court.
Sobra na. At para sa kaalaman po na lahat, madadamay din po ang mga nag-comment, pero depende naman. As what I said earlier, hindi ko sana ito papatulan dahil ang Juliet Malinis daw, according sa maraming tao, siya po ay kulang sa pag-iisip. Once upon a time, may nabasa ko ako na siya daw ay nakasuka ni Mama Mary. Definitely not our Holy Blessed Mother. But did I judge her? Did I judge you, Malinis? No. You didn't hear anything from me. Bukod sa hindi ka importante sa akin, huwag mong mababanggit ang pangalan ko, especially kung nagbibintang ka. Saan ang ebidensya mo? Pakitaan mo yung sinasabihan mo? O kung sino-sino kayong pare-parehong utak na naniniwala na pinatanggal ko ang upuan at table ng aking kapatid, pakitaan mo ako ng memorandum. Dahil hindi po ako nagsabi, nagpirma ng memorandum, o nagsalita. Dahil mismo yung mga sinasabi mo na mga maka-jade, kahit mga opisyalis yan ng chapter, wala ako isa sa kanilang sinabihan na tanggalin ang mesa ng aking kapatid. Marunong ako sa sinasabi mo ng respeto. If you will tackle one of you there, if you say galang, make sure you apply that to yourself. Kung galang ang pag-uusapan natin, Juliet Malinis, where is also your respect to me? Not because I am the president, no. Ang palagi ko nga akong binibitawang salita kapag tinatakel ang galang. Kahit pinakamaliit na tao, pinakamahirap na tao sa buong mundo, kahit pakusgahan pa ninyo yan na siya'y pinakamadumi, each individual deserves a respect. Where is your respect? You accused me? At saan ang respeto mo naglulog sa ako? Kapatid ko ay kamamatay na. Kahit pa sabihin niyo hindi ko mahal ang aking kapatid. Who are you guys to read my heart? Hindi ko nga binabasa ang mga puso at isip niyo kahit halata lang kayo'y mga hindi totoo nagmamahal sa mga tao. Hindi nga ako naghuhusga ng gano'n. Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyo intayin pag ako'y umatake na. Pag umatake na ako sa inyo, siguraduhin niyo masalo lahat ng sasabihin ko at ma-justify niyo at masagot niyo mabuti sa korte. Dahil accusing someone, saying something that is not true. Or when you say something, especially posting in social media, kailangan meron kayong hard evidence. Kung hindi, 6 to 12 years lang naman ang pagkakulong ng cyber libel. Kaya wala akong katotohanan at wala akong memorandum at wala akong tao. I will mention, no, hindi naman magagalit siya. Ang presidente po ng Muñoz at appointed first 24, Romeo Gavino. Yan po ay nanatiling miyembro ng PBA. Presidente nga po, di ba? Siya po ay na-appoint being first 24. Mismo siya. Tinanong niya ako, Madam, tanggalin na po ba ang mesa ni Master? Dahil doon po sa live ninyo, nakita, nabasa ko po kasi ang text ni Master sa inyo na hindi po totoo. Ano ang sagot ko? Wow. Hayaan ninyo yan. Diyan lang yan. Yan ay malapit sa akin yan. So sino pa ang sinasabi ninyo nasabihan ko na ang lalakas ng mga loob ninyo magsulat dyan para ako'y paratangan na pinatanggal ko. Hindi po ako naging Master of Public Administration, Miss Juliet Malinis at sa mga kasamahan ng mga buwang na ipatanggal ko marunong ako sa salitang galang. At wala akong karapatan kung hindi ako ang klaseng leader na abusada. Patunayan mo yan.
Ano kaya ang na-take mo? At sino kaya ang sumanib sa'yo? Dahil kahit siguro demonyo ang sumasanib sa'yo, hindi niya maglakas loob na mentionin ang pangalan ko at paratangan ako ng walang hawak na ebidensya. So, entiende malinis, Juliet Malinis? Kung hindi mo ko maintindihan, doon ka magpaliwanag sa korte. Pangatlong akusasyon, patapos na ang 2018, nag-text bigla si Manoy sa akin. Ging, totoo bang pinahinto mo ang budget sa aking mga kabayo? Sino nagsabi Noy? Sinabi sa akin ni Anthony. Sinong Anthony Noy? Yung release baging. Pinahinto mo raw ang budget ng mga kabayo. Kawawa naman din, ginagamit ko yun. May kabayo ka pala, Noy? Dilang alam ko, ang kabayo niya ay nasa NCR. Nung ako'y umuwi ng Dinagat, pinasama ko ang agenda tungkol sa kabayo baw. Nung ako'y nagsalita, sinabi ko, meron bang specific budget ang mga kabayo ni Manoy? Dahil tinext nga ko kung pinahinto ko ba daw ang budget because I don't make pakialam nga sa kaban ng National Office. Lahat po ng mga BOT, Board of Trustees, nandoon. They are all present. Hinayaan ko silang mag-usap. Nandun lang ako nakaupo. I think I went out for a while. Pagbalik ko, ano ang napag-desisyonan ninyo? Meron daw po kasing 50,000 a month na naka-allocate sa kabayo sa shrine na kasing liit ng aso. 50,000 saan napupunta? Habang sila'y nagdidiskusyon, ako'y nakikinig lamang po. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag kayong manguna. Mapapahiya lang kayo. Kapag tubuhin ko kayo, wala kayong mga ebidensya. Dahil ako'y nakikinig lang. They were exchanging words. Biglang may nagsalita na isa sa BOT. Madam Chair, ang 50,000 hindi naman po lahat napupunta sa kabayo. Dahil ang 25,000 ay napupunta po kay Sir Ricky. Sabi ko, sino si Ricky? Alam ko naman na yun, alam ko lang na Ricky at siniserve nila ay ang aking kapatid. Sino Ricky? Si Sir Ricky Salcedo ho. Ha? Ba't naman nagpasama ang pangalan ni Ricky? Dahil sa kanya po namin binibigay ang 25,000. At ang 25,000 din para sa kabayo. May ebidensya ba kayo? May pinipirmahan mo siya, i-receive mo niya ang 50,000, then ang 25 po ay sa kanya, ang 25 po ay sa kabayo. To cut the long story short, wala akong pakialam. Pera po ninyo yan. Sila lang ng mga BOT, I remembered. Meron pa naman akong, maganda pa naman ho ang aking memory. Board Sarita was there, everyone was there. At siya po ang nagsabi, Madam Chair, na pagdesisyonan po namin na ihihinto na ho ang 50,000 na budget. At i-announce na lang namin kung sino ang gusto mag-adapt sa 3 kabayo o 2 kabayo. Sila po ng mga Board of Trustees ang nagdesisyon na ihinto ho yun. Wala akong pakialam. Hindi ho ako nakikialam. Ako yung nakikinig lamang. Dahil ang 50,000 lang ho, malaking bagay na yan. Malaking pera na yan. Bakit mapupunta daw? That's from their mouth. Ako'y nakikinig lamang, ako'y taga-adjourn, ako'y taga-pok-pok lang ng gavel. At sila ang pinag-desisyon ko. Lahat po ng employees dyan sa Kapitolyo, nung ako'y governor pa ho, kilala ho nila ako, I always ask them,
Lalo na sa kanilang mga departamento. Sila ho ang pinagdedesisyon ko, pati pag-hire nila ng sarili nilang JO. Why would I choose? Sila dapat para sila ay magkakasundo sa loob ng opisina nila. Hindi ho ako diktadorang tao. So, nakabayo, nagalit pa si Manoy, then I texted him right away. Noy, ito ganito, ganyan. Mga nagmura. Iba ang pinararating nila sa akin. King, sorry din ha. I was just asking you lang naman. Pero, syempre, may duda din ako. Dahil kilala kita, hindi mo naman gagawin mo. So, nasagot ko na yun. Binalikan ko lamang na yun. Dahil itong episode na ito ay sa pagsasagot ko sa lahat ng mga akusasyon simula nung ako'y umupo pagka-presidente ng PBA. Ang next accusation, tinawag ko ako magnanakaw. Ako daw, ito ko'y napag-usapan lamang din again for the record. Pero, tapos na issue na yun. Ako daw ay magnanakaw, ninakaw ko daw ang solar. Para po sa hindi pa po nakakaalam sa aking sagot doon at nakabasa doon sa mga comment, wala ho ako alam tungkol sa solar. Nalaman ko na lang nung nabanggit sa akin ni EVP dahil nasama daw po yan sa agenda nila kung sila'y nag-meeting. I was in National Bookstore that time buying some things for my children. I was with my kids that time. Hindi nga ako nakakain kaagad dahil sinasagot ko ang mga teksta namin ni EVP. Then after doon sa National Bookstore, kumain kami ng mga anak ko. Sinabihan pa ko, Ma'am, can you stop texting? Your food is in front of you. Dahil sinasagot ko ang mga text ni EVP dahil tinatanong ko ano yun. Yung pala, sa board meeting nila, napag-desisyonan nila na ang solar system ay ilalagay po sa admin habang ginagawa ang kwarto doon para may ilaw man at makatipid tayo sa electricity sa admin dahil napakabili. See? Ako'y napagbintangan. Ang daming nag-comment na doon. Ang dami na nakisawsaw. At the end of the day, I didn't even have any idea about it. I didn't even have any idea kung meron palang solar system doon. Next accusation, binulsa ko daw, dahil napag-usapan natin ang solar, binulsa ko daw ang pera na nakolek ko sa admin para sa kwarto ng ating ministro. 300,000 plus. Ginawa na ang kwarto. Hindi nga ako naka-attend ng taping ng ABS noong time na yun. Nag-aalit na nga sa akin. Dahil inuna ko pang magbiyahe papunta doon. And I posted those na nag-umpisa na. So kung 387,000 ang nakolekta at binulsa ko, magkano na lang yun ang mabulsa ko kung sakali? Ganun ako kababaw. At kahit pa ilang bilyon yan, hindi ko na nakawin hanggat hindi akin. Hindi ko na lang yan sinagot dahil it's nonsense. Nabanggit lamang natin dahil kaya na ilagay yung solar doon dahil may kwarto at pinagagawa ng kwarto ng mga panahon na yun ang ating linisan. Sometime also of 2019, I was still in Baguio. Alan Uno texted me kung ano-ano ho. And then doon lang ako medyo nag-react. Nung sinabi niya, kaya nga galit na galit si Manoy, iyak na iyak si Manoy dahil kinuha mo ang passbook niya. Passbook, meaning pera. Dahil hindi nga ako magnanakaw na tao, ang nasa isip ko, passport. Ano yun? Sabi ko, buti na lang, na-check ko bago i-send, passport nga ang na-text ko. Anong passbook lang?
Kailan naman ako kukuha ng passbook na may passbook? Sandali lang ha, itatanong ko kay RV o kay EVP. Tinext ko muna si EVP. Ang sabi ni EVP, wala akong idea niyan bro sa passbook. Wala akong alam. Nandyan daw sa national dahil ipinakuha ko daw at nandito na daw sa akin. Wala naman, hindi naman umabot sa national bro ang passbook ni Master. I texted RV, sabi ko RV, alam mo ba ang issue sa passbook ni Manoy? Dahil ako ang pinagbibintangan. Ito ang text ni Alan Uno sa akin. Na kaya umiiyak daw si Manoy at nagtatampo sa akin dahil nasa akin daw ang passbook. Ay ate, sorry, hindi pala namin nasabi sa'yo. Hindi rin namin nasabi kay EVP. Inabot ko yung passbook kay Connie Marzan, yung treasurer. Sorry ate ha, hindi nakalimutan. It's living my mind to inform you na nandoon na ang passbook at sinurrender ni Rose Eaton or Hasmin. I don't know. Sinurrender po nila ang passbook dito ni Master at inabot na doon na kay treasurer. See? To cut the long story short, ayan na naman. Nasa akin. Wala akong idea. Yung pala, nandoon na totoo sa national, EVP doesn't have any idea also dahil nakalimutan ni Treasurer at ni DRV ipaalam sa amin dalawa ni EVP na ang passbook pala ay nandoon na sa national. Sinurrender pala kusa nung may hawak. Tulad din ng kabayo, wala akong idea na mayroon pala 50,000 a month doon sa shrine. Dahil ang mga kabayo po niya dito sa Manila, ay hindi ko na po alam kung sino yan. At according naman kay Anthony, nung nandito kami nag-meeting sa bahay, meron daw yata 200 pesos per head na kinukolekta. No? And I remember, I'm not sure if it was Kirobin, if he was here. I don't know, I'm not really sure. No? Excuse me, I'll stand corrected kung mali man ang ating mga binanggit. Hindi ako sigurado, nakalimutan ko na. Sila nagsabi na may 200 to 250 pesos. Yes, it was Kirobin. Then siya po ay atasan maging siblings Luzon official sana, no? Na parang secretary ba? Basta siya po ang nagsalita. Ang sabi niya, nangongolekta ko sila ng 200 to 250 pesos per head para sa kabayo dito sa Metro Manila. I didn't say anything. I didn't comment. That was the only time nalaman ko na meron yung budget sa kabayo dito. Pero doon sa shrine, wala akong idea. See? Lagi ako walang idea pagdating ko kasi sa pera. Pagdating sa usaping monetary, sa pera ko. Hindi mo ako nakikialam siya. Hindi ako nakikisaw-saw. Kaya nasabi ko sa inyo kung sino magbato sa akin tungkol sa pera, baliw lang ang naniniwala. Kung ako kumukuha na hindi akin. Next, accusation. Nagkagulo sa Facebook. Meron na namang nag-post. Ako daw ay pakialamera. Wala daw akong bababla. Bastos daw ako. Bababla-babla. Lahat na sinabi. Dahil pinahinto ko daw ang halad sa mesa ni Manoy. Ako po'y nagbigay ng oras. Nagpunta po ako sa NCR para po klarugin ang issue na yan. When I went there, Anthony De Leon ay nagsalita sa aking harap. Nandoon po ang mga tao, nandun ako sa stage. Ganito po ang eksakto. Ano ba yung ginawa ni Ate Jada? Tumingin po siya sa mga tao. Memorandum ba yun o board resolution na pinahinto niya ang paghalad, pag-offer? Sabi ng mga tao, wala. Wala? Eh, kasi ate, sabi niya, kasi ate, ang kumakalat ko, pinahinto mo daw ang offering, ang pagbibigay ng offer or halad sa kay Master. Siya mismo ang nagtanong sa likod niya mga tao.
Ano ba yung ginawa ko daw? Memorandum ba daw, board resolution para ipahinto ang halal? Ang mga tao ko ay sumagot, wala naman sir ginawa si Madam Nagabu. Kumamot siya sa ulo niya dahil that was the time na na-mention ko sa stage, sa speech ko ho. Sinishare ko lamang sa inyo ang comment ng aking kaibigan na nasa simbahan, Jade. Ano ba yung inaalay ninyo dyan sa mesa? Kinukwento ko lang. Sabi ko, ay hayaan na lang muna, pinakasanayan na yan ng mga tao. Kinukwento ko lang. Biglang ginawa na naman ako ng issue na pinahinto ko daw ang offering. See? Kaya magulo ang mundo, nakisaw-saw pa kayo, mapapahiya na nga kayo eh. Di ba? Then wala po akong memorandum o board resolution na pinahinto ang offering. Next, nagkagulo na naman at doon ako sumagot nung nabasa ko ang account ni Alan Uno na galit na galit siya doon sa akin. Dahil kapag ako'y nakabasa ng Igleo mo na sumasawsaw sa mga post na mga nonsense, doon ako nagre-react. Kapatid ko na yan eh. Kapag anak ko yan eh. Kaapilyo ko. Di ba? Sabi ko lang, hindi mo pa naiintindihan. Kaya, to cut the long story short, ang sabi niya, ay, akala ko kasi pahinto mo. Mali kasi yung title mo dyan. Mali kasi. Sabi ko, syempre, ang title natin sa mga memorandum ay maiksi lang sa pagpapahinto sa offer or halal sa shrine. Yun po ang issue na yun. Yung memorandum na yun. Bakit pinahinto? Ganito po yun. Uulitin ko po. Dahil ngayon lang po magkakaroon ng episode dito sa YouTube channel para pagsagot niyo. Ang memorandum po na nakalagay, ito po, basahin po natin maigi sa screen na ito. Nabasa na po ninyo at kahit grade 1 po, maiintindihan ninyo. Bakit pinahinto? Pero sa huli po nakalagay, kung sino pa rin ang gusto, pagkain na lamang po ang ihalad ninyo, wag ng pera. Bakit? Mga officials ng mga chapters sa Dinagat Islands, sila mismo ang nagpunta sa national office na hindi na daw po nila kayang magbigay ng 6,000 every day. Take note, 4,000. Sorry. Hindi na daw po nila kayang magbigay ng 4,000 every day. Ilang bunganga ba ang kakain dyan? Mga espiritu na lang ho yan. Si Lolo Adriano noon, tubig nga lang daw ilagay ninyo, okay na. 4,000 a day, relyebo bawat chapters doon. Every day, 4,000. Nung kami nagtanong, walang liquidation. Kaya, pinahinto. Dahil noon pa man walang liquidation ang tumatanggap ng 4,000 a day para sa halal sa shrine. Kung kayo ako, pwera lang kung magnanakaw ka rin. Kung matinong ko kayong tao, tulad ko, hindi ko sinabi perfecto ako, pero pagdating sa pera, napakatinong ko. Hindi po ba ninyo ipapahinto? 4,000 a day bawat chapter magbibigay sa shrine? Without liquidation, come on. Kahit gaano karami siguro bunganga sa isang bahay kakain, hindi po magkukonsumo ng 4,000 a day. Pwera na lang kung araw-araw ngayon kumakain ng lechon. Sus Mariose, hindi ba't nabasa ninyo sa memorandum sa huli? Kung sino pa rin po ang gustong mag-alay, kung sino ang may mga prutas sa backyard, mga tanim, yun ang i-alay ninyo, yun ang ibigay ninyo. Hindi po pinagbabawalan ang pag-alay. Pinahinto lamang, and that is legal, that's memorandum, because 4,000 a day is not a joke. They are using the name all before corners
para daw halad yun ng ministro, sa ministro at sa mga kasamahan niya. Huwag mo malisang, hindi kayo mga hilok. Dapat na maging masaya kayo. Dapat maging masaya kayo. Dahil para sa inyo itong ginagawa ko. And without liquidation, that is already stealing. And I will not tolerate that under my administration. Kaya, napahiya na naman ang mga tao na nakisaw-saw doon. Another issue. A day after Manoy passed away. He was expired May 13, right? May 14, nagtitextan kami ni Alan Uno. Ang sabi niya sa akin, may mga issue daw na galing din sa loob ng PBMA na ang pera daw ng PBMA members pumupunta sa akin. Ang properties ng PBMA ay pinangalan ko sa aking pangalan. Hindi po ako baliw at hindi po ako adik at hindi ako umiinom ng alak para gawin ko yan. Namibigay nga ako ng mga lupa na binibili ko galing sa aking personal na cheque, galing sa personal kong bulsa. Ako ang magnanakaw, kukuha ako ng properties ng PBMA. Hindi ulitin ko, hindi ko ako adik. Hindi ako nagtitake ng mga chemicals na ikakasira ng utak ko. Hindi ko ako umiinom ng alak para ako'y mabuwag para gawin yan. The properties of PBMA, it was already put in my name down. Sabi ko lang, hindi mo ba ako kilala? Hindi ba kilala mo ako mapagbigay? Once upon a time, kahit ikahos na ako, wala-wala na ako, kapag kayo nangangailangan, grabe ako magbigay. Dapat, bago kayo mag-isawsaw o mag-spread ng mga balita, sabihin niyo muna, sandali, wag muna kayo, maginahon muna kayo, klaruhin ko muna to sa kapatid ko. Tapos, he did not even ask me if it's true or not. He accused me sa text niya. Kaya sobra akong nasaktan. Sabi ko, hindi ko ginagawa yan lang. Kinala niyo ako. Ang problema lang, you guys are playing deaf and blind when it comes to me. Pagdating sa akin, grabe din naman kayo lahat na kinahabang sa akin. Nung kayo'y dumating ang panahon na walang-wala kayo. Hindi ba ninyong maisip na mayroon din akong damdaming nasasaktan? Kaya sinabi ko nga sa iyo sa text, sasagutin ko lang panahon nang ako'y magsalita. Panahon nang sasagot ako sa mga paratang ninyo. Tapos sasagutin naman na ninyo lagi ako, I don't want to argue. I am not even arguing. If you guys don't have time to argue, ako lalo walang panahon. Kung ako'y nananahimik sa buhay ko, gagawa naman ninyo ako ng issue na mayabang na yan. Lumalayo yan sa amin, mayabang na kasi. Hindi ba ninyo naisip ako'y nananahimik lang, madalayo ko na ng gulo? Kapag naman ako nagsasalita, kailan ba ako nagsalita? Nang tinitira ko kayo. Ilang beses ba ako nasasaktan sa ginagawa ninyo sa akin? Hindi naman ako nauna. Sumasagot lang ako pag hindi na kaya, pag sobra na. Now people, this is public. Everybody, non-members can see. Non-members can view, non-members can listen. It's not the character of Ejide Cleo. Sa lahat po na nakakilala sa akin, hindi po ako kurakot na tao. Meron po akong clearance kaagad na kuha sa kuha ko. Nung tapos na ang term ko, meron bang mga naiwan dyan? Dahil hindi ko alam kung paano nila dinala dyan. Pero ako nangurakot. No. Wala ko akong bahin na history ako yung nagnakaw. Kaya, kung kayo'y nasasaktan, kahit totoo nga ang nakakarating sa inyo, ano ako? Anong tingin niyo sa akin? Kaya po ako'y nagsasalita na ganito, bukod sa masakit na masyadong hihingi na ako sa akin. Lahat ha, I'm not just only talking to alam mo, lahat.
na nag-aakusa sa akin. Nagluluksabo ako. Para na kayong mga siraulo dyan sa Facebook. Hindi man lang kayo nag-isip. Kaya ako nag-react, ulitin ko, dahil ang mga i-claim dyan na nag-isawsaw. Ito po ang mga posts sa Facebook. Huwag na ninyong ituloy itong mga komento ninyo, mga post ninyo, dahil unang-una, hindi pa tayo sigurado. Nabasa ninyo, nakita ninyo, kauusap lang namin ni Alan Uno noong May 14. And today is May 18. Yun ang sagot niya kay Juliet Malines. Dapat, sinabi ko nga sa kanya, na bago kayo mag-react, bago kayo naniniwala, bago kayo kung ano man, alamin niyo muna. Dapat, advisean mo muna, bago kayo mag-react, bago kayo magsalita or whatever, advisean nyo. Ito nyo na yan. Being a congressman, being a lawmaker, nasa batas mo natin, Congressman Alan, bawal ang magparatang sa Facebook. Bawal magparatang sa social media. You are one of the lawmakers, sitting congressman, being isa sa ama na pinagkatiwalaan at niluklok ng mga tao sa Dinagat Islands. You should advise these people. Nagluluksa pa kaming magkakapatid. Nagluluksa pa kaming pamilya. Ang problema sa inyo, natutuwa kayo kapag may baliw dyan na sumisingaw na parang mabahong oto sa Facebook kapag ako'y sinisiraan. Ang problema sa inyo, ikinasasaya ng inyong mga dagdangin kapag mayroong nangyuyurak sa isang J.D. Cleo. Ang problema sa inyo, kayo pa mismo ang nag-uudyok sa mga tao para magkagulo. Dapat, tayong mga Cleo ang hihinto at magpatigil sa anumang kaguluhan. Huwag na ninyong ituloy itong mga komento ninyo, mga post ninyo, dahil unang-una, hindi pa tayo sigurado. Ang problema kasi ito sa pamilya ko, sa mga Cleos, iniiwasan nila papanood ang ating mga video. Tapos kung ano man ang pinaparating sa kanilang mga fanatics, inaniniwala ka agad sila. Tapos pag ako na ang raratsyada magsalita, syempre, if you guys have privilege and right to speak, ako din meron. So privilege is something that each individual have. If we talk about privilege, pribilehiyo, lahat po tayo ay may pribilehiyo pagdepensa sa ating mga sarili. Pero wala ho kahit isa sa inyo o sa atin may pribilehiyong manira o mangyura ng katauhan ng bawat isa. Hindi tayo pinalaki ng ating mga magulang para maging mangyuyura. Hindi tayo pinalaki ng ating mga magulang, mayaman man, mahirap man, na para mangbastos tayo o manira ng kapwa. Ang sabi lang niya doon, pag-usapan yan sa tamang panahon. You should advise them as the congressman, as one of the fathers and one of the trusted official in Dinagat Islands to stop those foolishness. Nagluluksa din ako. Kayo mga inuudyok dyan ng mga politiko, kayo ang maghinto na magkaroon ng peace sa lugar. Hindi dapat kayo mangunguna para magkagulo ang tao. 2010, balikan po muna natin. Bakit ba naman nakasaloob ng mga taong magbasto sa akin? Hindi ako ginigrit kapag dumadating ako. I was a seated and elected official. Hindi ako binabati. Did I react? No. I did not. Bakit po? Kayo mga tao ang iniisip ko. Kinakabahan na kayo kapag dumadating ako. Kaya ginagawa ko, kinakantahan ko kayo, sinasayawan ko kayo para mawala ang inyong kaba.
Parang dead ma. But you think deep inside me, I'm not hurt. You think my father was not hurt. You think the people who loves me, hindi sila nasasaktan. Pero, hindi ako nagpapakita ng any emotional thing. Hindi ako nagpapahalata na ako'y apektado para walang gulo. Ganun dapat lahat ang mga pinili, pinagkakatiwalaang elected officials. You should all be responsible enough to stop any chaotic scenarios, any gulo. Huwag po tayong manguna sa kung ano man. I am not talking again about Alan Ono. Only, sabi ko sa lahat, na-mention ko lang, din siya naman ang huli kong kausap, tapos bigla na naman siya nagkomento. Nang para siya nagulat, uy, totoo ba ito? Pinatatanggal ni Jade ang upuan ni Manoy, ang mesa ni Manoy? Sobra naman ito kung totoo. Dapat, ulitin ko po. Okay, stop mo muna to, Juliet. Salamat sa iyong concern. Stop mo muna, nagulog sa buong pamilya. At isa pa, kausapin ko muna si Jade kung gaano na totoo ito. Huwag po muna tayong magparatang kahit kanino. That is a responsible person. A good father to your own children and to your people. Sabihin naman niyo mayabang ako. Come on. Nasanay kasi kayong hindi ako magsasalita. Nasanay kasi kayong kahit tawagin niyo akong PTA, hindi ako nag-react. Nasanay kasi kayo na kahit sasabihin niyo o nilalait niyo akong bayaran, hindi ako nagsasalita. May panahon na hindi na nakakayanan ng tao ang sakit. Umaaray kapag mamamatay na ang kuko sa kaaapak ninyo. Huwag niyo itayong lalabas ang mga baho natin lahat. Ako'y nakikiusap. Ano ba ang sabi ko? Ang mga tao ay hindi yan naging membro ng PBBA para mangbastos, lalo na sa first family. Ginagalang nila ang mga release, first family pa. Nararamdaman ko at nakaramdam din ako ng sobrang pagmamahal at lumaki ako sa PBBA people. Bakit lumakas ang loob nila mangbastos sa akin? Dahil ang nagbabaka, ang nag-uutos ay kapamilya ko rin. Ano ba ang text ko? Lahat, ang problema natin sa PBBA, hindi sa akin. Dahil ako'y nagpakatino maging presidente. Pinaparinig ko lang ang mga mensahe ng ating ama. Ang problema ay inside the family circle. Mismo sa pamilya Ecleo, nanunguna. Inggitan, siraan. Iudyukin ang mga tao para mag-init ang ulo at mangbastos. Well, ang sabi ko naman sa inyo, mga membro ng PBBA, pag may mag-utos sa inyo, think million times. Dahil kapag ako'y manghamon na, kapag ako'y magsalita na, yung nag-uutos sa inyo, hindi yan maka-fight back. Bakit? Dahil alam nila sa puso nila, wala akong atraso isa sa kanila. Wala akong siniraan at tinurakan kapamilya ko. Kung ano ang problema namin ni Mami, pinagtawad na niya ako. Kung ano ang away o galit ng magulang natin sa isa sa ating kapatid, wala dapat pakialam ang ibang mga kapatid. Pero ano ang ginawa? Nakisaw-saw. But mother is always a mother at the end of the day. Ang mismong ina ko pa rin ang nagpatawag sa akin, pinatawad na ako ng ina ko, wala nang pakialam ng ibang mga kapatid ko. Uulitin ko po, ang problema sa asosasyon ito ay hindi po kayo talaga bastos sa akin. Hindi po ninyo gagawin yan kung walang nag-uudyok sa inyo na kapatid ko rin. Naintindihan ko po yan. Ang tanong, naintindihan kaya yan ng ministro dahil kayo'y hindi na raw mga inosente.
May 15, another issue. Well, ang sabi ko nga kay Alan Uno sa text, ilang milyon ba ang paratang ninyo sa akin? Kahit tuldok, walang naging totoo. So, you still guys don't stop. Na palagi naman kayong napapahiya dahil wala namang katotohanan lahat. If I am threat to all of you, ako'y lumayo na dahil ang gusto naman ninyo ay hindi na ako dyan sa dinagat. But you can never stop me. Ginagamit niyo ang pangalan ni Manoy noon. Na, uy, sabi ni Master, hindi na papasukin sa admin's J, ha? Uy, sabi ni Master, hindi na papasukin sa chapter. When I spoke to Manoy, our Supreme President cried, he told me, sino ako gay para magsabi ng ganyan. Di mag-ingat ka sa ating, di mag-ingat ka sa mga kapatid. Dahil yan ay grabe manira sila sa'yo, sa akin. Mismo ang aking Manoy ang nagsabi na mag-ingat ako. At yung mga text ng mga kapatid, fil-forward mo na sa akin. But did I make fuss? Did I make any fuss out of it? Did I make an issue? Pinalaki ko ba? No. I just cried and prayed. Kaya yung mga nag-akusa, nagbintang sa akin, na pinahinto ko ang CH, supalpan, pahiya. Bakit ko pakikialaman? Yung nag-akusa sa akin tungkol sa CH, sinagot ko po yun. Diba? Sabi ko po, nandun ako October to celebrate the Foundation Day 2018. After a year or two, ito po ang memorandum na inilabas ko tungkol sa CH. Nabasa naman po ninyo para walang mapagbintangan o madamay na miyembro ng PBMA kapag tayo'y tutugisin na tayo'y nagbibigay ng monetary assistance. I already explained this sa Live with Jade 1 year ago. Kung talagang tutulogin tayo ng gobyerno, magagamit po ninyo yan. Ulitin ko ang sinabi ko sa Live with Jade. Magagamit po ninyo yan, lalo na ang mga officials. Dahil sa nabasa naman po ninyo, klaro naman po yan intindihin na kasama po tayo sa pagtutugis kapag tutulogin tayo dahil obstruction of justice po ang pagbibigay ng financial assistance sa isang hinahanap sa batas. Yung memorandum po na yun, ipinalabas po nung grabe na ang pagre-raid o paghahanap sa ating Supreme President ng mga panahon na yun. Para po na naman sa inyong lahat yan. Para sa inyong lahat na naman. Lahat naman ay kayo ang inuuna ko. Hindi po ako nagsasalita dito para mapolitika. No, hindi po ako nabubuhay dyan. Naguguluhan ako, nadudumihan ako dyan. Meron talagang gusto lang. Talagang gusto mo lang na nerbisyo eh. Nadadamay lang sila sa mga magnanakaw ng mga politicians. Pero ako ho, hindi ko nagsasalita. Wala ko akong panahon magbola. So, nabasa naman po ninyo ang post ng account na Ruben Ecleo Facebook account. Ano ang sinabi ni Benji doon? Ako'y nakikialam at I am against na ilibing ang kanyang daddy sa tennis court. Come on, people, those who did not watch, who was not able to watch the episode sa ilagay natin sa ayos ang inyong pinaghirapang pera. Klaro po doon ang sinabi ko. Inanunsyo ko po formal kung saan ililibing o ilalagay ang katawan o himlayan ng ating Supreme President. Wala akong kinontra. Wala akong question. Ang sabi ko lang, para walang mapagbintangan at hindi tayo makukulong sa KKK, kanya-kanyang kabig na naman na issue, kung pwede lang, if possible, if maaari, if pwede, if okay, kaya ako'y nananawagan sa President and Founder ng Rubinian International na si Ruben Madron Ecleo I na kung na magkaroon sana tayo, no? Panoorin na lang po ninyo. Ang problema kasi, kung maalala po ninyo, may Live with Jade ako.
tungkol sa EQ and IQ. Nagre-react ka agad. Ito po ay hindi ko po sinasabi si Benji, ha? Ikaw naman, Benji, kilala mo naman ako. Huwag tayong nagre-react ka agad, no? Bilang mga leaders at pinagkatiwalaan ng mga tao. Ito po ay definition sa IQ and EQ. Kapag mababa ang EQ, yan daw po ang mga tao nagre-react ka agad. That is the definition of each individual sa ating lahat. When did I ever question? Hindi po ba't sa lahat ng nakapanood ng aking panawagan, sabi ko magpakapal ako ng mukha dahil may mga PBMA gustong mag-donate ng pera para sa himlayan ng ating Supreme President? Ang sabi ko, ang magiging himlayan ng ating Supreme President ay sa Ruben, sa RBJR compound. Ruben Buray Jr. compound. Yun pa nga ang term na ginamit ko. Doon sa tennis court. Kinwestiyon ko, pinakialaman ko, may utak ako kahit papano. Why would I? Bagkus, basahin po ninyo ang text ni Madam Grace Ecleo sa akin. Para po pang-backup na hindi ako bongbong tao para makialam. Dahil alam ko kung sino talaga ang may karapatan sa batas kapag namatay ang isang magulang. Mga anak, hindi kapatid. Pwede na lang kung namatay, wala na mga anak. The first will be the brothers and sisters. Pero kung may mga anak pa, hindi po ako bobo. Hindi ko sinabing matalino ako, pero hindi ko aaminin o hindi ako magsasabing bobo ako. Hindi rin ako nagmamayabang. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na may utak ako ganito. Basahin po ninyo. Ito po ang text ng aking kapatid, si Ate Grace. May gusto lang siyang kaklaruhin. At basahin po ninyo mabuti ang aking sagot sa kanya. Hindi po ba natataranta ang ating Madam Grace? Dahil ano daw yung issue? Ang sabi po niya, na ito po ang interpretasyon dahil Bisaya po ito. Ang sagot ko, grabe naman yan. Asa malagika na istorya po, mami ate. Grabe naman yan, saan galing ang istorya or issue na yan. Kasi definitely, ang spelling ko pala ito, definitely not from me po. Kasi out na ako dyan. Dahil ang first air kasi mga anak. Unang pagtuod ko. Kaya ko ito pinakita sa inyo para ma-justify kay Benji na hindi ako si Raulo para makialam sa desisyon ninyong mga anak ng aking kapatid. Pero huwag naman ninyo akong tanggalan ng pribilehiyong masaktan din sa pagpanaw ng aking kapatid. Iba-iba po ang ating nararamdaman. Only God knows what's really in our hearts. Hindi ko nga binabasa at pinakikialaman kung ano nga sa isip at puso ninyo, kahit halata naman kung ano yan. Kahit sino, hindi ko pinakikialaman. So walang isa sa inyo may karapatan basahin ang aking puso o ang aking isip. Dahil wala akong binibitawang salita dito na hindi ko paninindigan. Wala rin akong bibitawang salita na hindi totoo. Now, let me answer your accusation, President and Founder of Robinian International. Wala po akong question o hindi ko gang pinakikialaman na doon ililibing ang daddy mo sa tennis court. Kailan ba ako nangingialam? Kailan? Kailan sa history ng simula noong 1970 na ipinanganak ako? Kailan ako nangingialam? Nangingialam lamang ako kapag may taong lalapit sa akin o kaya if you will be in danger. Mabanggit ko lamang po dahil napag-usapan si Benji. Nung ako po'y nakaupo bilang gobernador ng Dinagat Islands, 2009 ho, may tumawag sa akin, the late Bert Ecleo. Pinasa sa akin ni Antonine Elago, doon pa sila Ate Genevieve. Natataranta si Uncle Bert, the late Uncle Bert Ecleo, dahil
nasa Cebu ho siya naka-assign noon dahil nababalitaan niya na i-raid si Benji sa Dinagat dahil nasa number 1 hit list na droga. Ano po ba ang bintang naman ninyo sa akin? Ako'y tumawag kay Mami. Mangiyak-ngiyak ako at buong katawan ko nanginginig. Pati yung mga tao na nasa opisina ko. Ma'am, tumawag sa akin si Uncle Bert Egleo. Ano, i-raid daw si Benji, iba-bypass operation daw dahil nasa hit list na daw, hit list ng droga diyan sa Cebu at diyan sa region. Ano ang nangyari? Ako ang napagbintangan ng pamilya Egleo na ako daw ang nagsumbong sa mga pulis. Lahat na lang ho ng bintang ninyo. Maganda ang aking intensyon. Ako'y hinahatiran lamang. Kung ako po'y masamang kapatid, meron po bang nangyaring raid nung ako'y nakaupo pagka-governor? Dahil masamang magtakip ng kasalanan ng iba. Pero once and for all, I will say this in public. Ako'y palaging nakikiusap kapag may pupunta na galing sa region para i-raid ang isa sa mga bahay ng aking kapatid. Ako'y halos luluhod sa kanila. Ang sinasabi ko lang, baka pwede naman yung i-reschedule ko. Baka magkagulo. Baka naman hindi totoo. Baka naman ganito. Lahat na lang para walang ma-raid na isa sa Egleo. Pero ang ending, ako. Yes, ako. Ang manalipod sa inyo. Nalipod ng ako ang tumatakip sa mga anong kabalbalan na ginagawa dyan. Bakit ako palagi ang tinitira ninyo? Akala ba ninyo lahat ng tao mapapaniwala? Kayo ang lalabas na napakasama ninyong kapatid sa akin. Dahil wala akong ginagawang masama. Tatawagin pa ninyo akong ambisyosang preacher? Sino ba ang ayaw maging preacher? Basta ang tinuturo naman isalita ng Diyos. Lahat na lang. Ako'y tumawag kay Mami na tataranta, Mami, tago ko si Benji. Ano ba ito? Kasi kasuhin mo naman, Mami, dahil hindi naman maganda yun kung mangyari yun. Ako pa ang naggaganon. Hinayaan ko na lang sana kung ako'y masamang auntie or kapatid or leader dyan noon, noong mga kapanahon ng ako'y nakaupo pagkagubernador. Wala akong na-raid dyan. Noong may kasagsagang pagre-raid ng Pink House, ako'y gumastos ng magkano. Hindi ako gumastos para hindi madakip kung sino ang nakatira doon. Ang sabi ko lang, nandyan ang ate ko nakatira. Siguraduhin ninyo na hindi masasaktan dahil babae yan. Magkakagulo talaga tayo. Alam ni Ate Grace yan. Hindi ko siya pinalitdan, hindi ko siya pinagtatanggol or whatever. Yes, hindi po ako nangungonsinti. Hindi po ako nangungontra sa batas. Pero hindi po ako masamang kapatid. Hanggat sa kaya ko, dukhan, gagawin ko po yan. Ang sabi ko, Sir, Ma'am, may babae pang mga full colonel yun. Nagpunta sa akin. Kung gagawin ho ninyo yan, nasa taas ho ang aking kapatid, babae ho yan, maraming anak, may mga apo na. Pag-isipan niyo mabuti dahil magkakagulo, ako mismo ho magre-react. Babae ho yan. Baka anong mangyari dyan? May mga adik talaga nakatira dyan. Madamay ang kapatid ko. Madam, gano'n, gano'n. Wala akong pakialam. Ano patunay ninyo na nagbebenta o ganito? To cut the long story short ko, hanggang kaya ko saluin ang mga bala para sa inyo, ginagawa ko yun. Alam niyo yan. Alam 1, alam 2. Nung kasagsagang ipapadrug test lahat ang mga officials. Ako ang unang nakaranta. Pero ano ang nangyari? Pinagdudahan pa ninyo ako na may kasama akong pulis. Bakit? Nasaan ba ang mga puso at isipan ninyo? Hindi ba kayo marunong talaga tumingin sa mga magagandang gawa ng kapwa ninyo? Alang-alang para hindi kayo mapahamak? At ipapahamak pa ninyo ang isang taong tumulong sa inyo? Panahon nang ako'y magsalita. Para di naman kayo mahimasmasan at makarealize naman. Ma-realize man lang ninyo na once upon a time, tayo'y magkakasama sabay lumaki sa isang bubong. Tayo'y mga magkakalapit na magkakapatid. Kailan ba ako nagsalita in public kapag hindi naman ninyo ako masyadong sinasaktan na? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang ilabas kung anuman.
dahil wala akong pakialam dyan. Ang akin lang, tao lang din akong pareho tayo na nasasaktan. Isang tawag lang yun sa akin. Kahit anong ginagawa ko, binibigyan ko kayo ng oras. Lalo nung nagka-problema kayo ng pamilya mo, I was there for you. You know that. Si Ayan to naman, madaling araw tatawa. Gagamitin ang pambot bababla. Tinanggihan ko ba? Lahat ng pabor na hiningi ninyo sa akin, hindi ko yan tinatalikuran. Ginagawa ko kaagad yan ng paraan. Bakit ganito na uwi tayo sa ganito? Maraming tao nagdadasal at nangangarap na tayo magkakasundo-sundo. Paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa na kayo mismo ay hiwalay sa sarili ninyong kaluluwa? You are even detached with yourself. Hindi ninyong kasundo ang sarili ninyong kanino. Tayo ay binigyan ng konsensya ng Panginoon. Binigyan tayo ng konsensya ng Panginoon. Isa sa atin. Lahat tayo sa mundo. Hindi na ninyo sinusunod ang konsensya na dinidikta o binubulong sa inyo. Dahil pinapairal ninyo ang hindi magandang gawa o salita para kayo makasakit. How can we have unity when the leaders itself inside the family ay tayo mismo ay walang sariling kapayapaan sa sariling kaluluwa? Sasabihin ninyo, ako'y paranoia. Ang paranoia ko ay nakakaramdam lang ng paranoia. Either you are mentally ill or you are taking shabu, you are taking drugs or whatever drugs na na-take ninyo para kayo maging paranoia. Kaya ang sagot ko kay Alanuno, hindi ako magiging paranoia lang dahil hindi ako nagsashabu, hindi ako nagda-drugs dahil ang paranoia ay kinikilos lamang yan sa isang ganun. Ako'y nagkakaganito dahil I myself personally experienced and witnessed kung paano ako tratuhin ng sarili kong pamilya. Hindi ho ako naninira ng aking pamilya. Alam ng Diyos yan gaano ko sila kamahal. Pero hindi ba't panahon na, bago na lang tayo lahat kuhain ng Panginoon. Panahon na ako'y magsasalita na hindi na tama at sobra naman na ang mga paratang at ginagawa ninyo sa akin. Nung walang-wala kayo, ako'y nagpapadala ng grocery hanggang leeg ang baha na pinupunta ng aking driver. Ano daw ang sagot ninyo sa akin? Ang sabi ninyo, ano ito, mga refugee kami? Nagpadala ko ng mga groceries dahil alam ko baha, hindi kayo makalabas. Yun ang sasabihin sa driver. Pinalaki ko ba ang issue na yan? Pero patuloy pa rin ako nagpapadala. Hindi po ako nanunumba. Pinapaalam ko lamang po sa publiko. Sa mga hindi pa po nakakaalam. Dahil hindi naman po ako talaga nagkakala kapag ako'y hindi po ako nag-aanunsyo kapag may tinutulong ako dahil alam ko yan sa taas. Hindi ako namumulitiko, hindi ako nagpa-plastic, hindi ako nambubula. Ako'y tumutulong para mapasaya ko ang Diyos. Hindi ako tumutulong para magpapugi points. No. Maraming taong nangarap nagdasal-dasal na magkakaisa tayo at magkasundo-sundo. Paano? I am just here. I am doing my job. Right after election ng 2013, ako'y nananahimik kasama doon sa aking asawa dati. Kung ano naman ang issue ninyo, ang mga post ko lang, yung mga travels namin, kung ano-ano ang issue ninyo. Kesyo, natalo na nga ako sa eleksyon, bakit nakakapagbiyahe pa ako, nagnakaw ako ng pera. Ako'y nananahimik na I spend time with my family. Meron pa rin kayong nasasabi na walang katotohanan. Bakit pa palagi ninyo ako tinitira? Hindi naman ako ninyo mapapatumba. Lahat tayo, hindi natin mapapatumba ang isang mabuting tao. Dahil ang isang mabuting tao, kakampi ko ang Diyos. Hindi ko sinabi perfecto ako. Pero I consider myself as a good soul. I am a good soul, I know that. I am not perfect because no one is perfect. I am a good soul. Dahil kahit anong sira ng aking mga kapatid, kahit anong sira ninyo,
Makapatid man sa ina, ama, o makapatid man sa ama lang. Wala pong lumapit sa akin kahit isa sa kapatid ko sa ama na humingi ng tulong na hindi ko inaksyonan. Pero lamang kung involved sa drugs, hindi ko ako tumutulong financial, mga bail, pag-drugs ko. Pero lahat yan, kapag may lalapit, kahit hikahos ako, gagawan ko ng paraan. Lahat ko yan na lumapit. Hindi ko sinabing lahat na release. Lahat ng lumapit sa akin na kapatid ko sa ama. Wala ko akong tinanihan. Yung issue dati, nung Cindy na taga-Hawaii, buti huminto naman, na ako daw ay nag-hire ng mga release na hindi nagsusweldo. Kailan mo nangyari yan? Nagbibigay na ako ng hindi nagtatrabaho. Yun pa kaya nagtatrabaho. Kaya ko sila hinahire, sabing gano'n, nag-hire na ginagawa ko lang daw bodyguard. Kaysa naman maging addict sa kalye, ginagawa kong bodyguard para umayos. Ginagawa kong bodyguard dahil may tiwala ako. Dahil hindi naman lahat ay drug addict na mga release. Marami ho akong mga pinasok na mga release dahil mga matitino. Marami din ho akong pinasok na trabaho at pinagkatiwalaan na yung matitino. Meron din iilan na kaysa naman magdroga sa kalye, hinahire ko na lang para naman tumino. Yun po ang totoo. Alam po nila yan. Ulitin ko ha. Hindi ko sinabi mga adik lahat ang release. Ang sabi ko ho, kaya ko hinire, unang-unang tinawag ko nung ako'y umupong pagka-governor, ang mga serbisyo na kinalimutan na lang. At mga release na pwedeng ipasok sa mga item na nandyan. Dahil alam ko na qualified at matitino. Meron din akong mga hinire dahil matitino at pinagkatiwalaan ko. At meron din mga release na kahit alam ko mga nagbibisyo, pinasok ko, pilit kong ginawang JO o pilit kong pinagkatiwalaan at pinasok at may sapat na sweldo dahil kaysa naman walang buhay sa kalye. Now, Benji, sana klaro na sa iyo yan, hindi ako nakikialam. I never question anyone's decision, lalo na kung nakasaad sa batas, kung sino ang may karapatan. I am not stupid. I am not dumb. At sabi mo, yung presidente niyo, pinaalis nga ang mesa ng aking daddy at kanyang mga kasama sa New World. Again, I've explained that already earlier and sa mga previous kong live with Jade. Walang memorandum, walang board resolution, walang kahit tao o lumabas sa aking bibig na sinabihan kong ipatanggal ang mesa ng aking kapatid na ama mo na mahal natin lahat. Ikaw naman, Juliet Malinis, sabi mo wala akong respeto dahil Manoy ang tawag ko. Ano bang pakialam mo sa aming magkapatid? If you say and mention about respect, do you know what respect is? Tapos sasabihin mo sa huli, mahal ka pa naman namin, madam, hindi lang namin gusto yung ginagawa mo. Hindi mo kailangan pagmamahal ninyo. Kahit sa mag-asawa nga, kahit wala na silang pagmamahalan, pero ang respeto ay manatili, okay pa rin. Ako ba'y ginagala mo? Not because I am the president, it's because I am also human. Ang sabi ko nga, kahit napakababang tao sa mundo ito deserves to be respected. Ikaw nga kahit baliw ka, sabi ng mga tao, nire-respeto pa rin kita. Wala akong respeto dahil Manoy ang tawag ko. Well, I am not his fanatic. I am not his member. I am his sister. One time, nung nandoon siya, binati ko sa speech, master ang tawag ko. Mismo sa harap sa mga tao doon sa stage, kurutin ko yung mga kurutin ko yung bugal mo. Huwag mo nga tumatawag-tawag na master. Usapan natin, Manoy lang, di ba? Kaya ikaw lang ang tinawag kong King. Wala isa sa inyo may karapatan o makialam sa aming magkapatid. Juliet, think. You are based in Australia. You are earning dollars. Tapos sasabihin mo pa doon sa post mo, hayaan mo sila dad grandmaster. Ano ba yun? Sabi, hayaan mo sila dad master. Mga makunat naman yung mga iba dyan.
Bakit? Natanong mo ba sa tinatawag mong mga bakuna at mga membro ng PBMA ng mga OFW? Ikaw lang ba ang gusto magbigay? Inala mo ba kung anong dahilan nila? Bakit mo sila tinawag na bakuna? Baka may emergency na paggagamitan ng pera sa pamilya nila. Nagpapakahiro ka. Ikaw lang ang may pera malaking idinudumit mo. Think. Dahil kapag maraming pera, sikat. Lahat papansin sa'yo. Dadating ang araw, tatanda ka rin, Julia Puglinis. Magkakasakit ka rin. Kahit sino pang sumasanib sa'yo, sabi mo, tatanda, hihina ang katawan mo, hindi ka na makakapagtrabaho. At hindi habang buhay, maliligo ka sa pera. Tingnan natin kung may nilinom pa sa'yo. You think my family doesn't know that you are like this? Sinasakyan ka lang. At the end of the day, magkapamilya ka pa rin kami. Kaya Juliet Malinis, pagdadasal ko sana maging malinis ka. Huwag mo akong paparatangan. I'll see you in court. Sabi nga. Back to Benji. Benji, wala akong pakialam sa desisyon mo at hindi ako sa walang pakialam. Meaning, nirerespeto ko. Nananawagan lang ako na sana may kontraktor o kaya may licensed architect o may licensed engineer para hindi ka masama o mailagay sa issue na kinabig mo lang ang pera ng donations ng tatay mo. Hindi ba para sa Ecleo ito para hindi ma-issue? At para na rin ma-protection ng mga pinahirapan ng mga miyembro ng PBMA? Don't react right away. Kahit hindi ka na tao nakatapos mag-aral, may pag-iisip ka. Don't react right away. Alamin mo muna ang totoo. You watch my video personally. Yourself, watch my videos. Huwag ninyong iiwasan ang video ko. Kayo mga mahilig manira sa akin, o manira, o mahilig magtira ng mga salita, kayo nga ang dapat manood sa mga video ko eh. Para alam ninyo kung saan ninyo ako tirahin sa mga salita ko. Make sure kasi, manira kayo, o magtira kayo sa tao. Yung mismo narinig ninyo sa sarili ninyo mga tenga at nakita ninyo sa mismo ninyo mga mata at na ebidensya kayo para paniwalaan kayo ng mga tao. Doon sa tinitira ninyong salita o kilos ng tao. Panoorin kasi ninyo mga videos ko para hindi kayo masupalpal. Dahil hindi lahat ng panahon o hindi lahat ng tao ay kaya ninyong sakalin. Pati ba naman pribilehiyo ko ay tatanggalin ninyo? Now, please read also the post of the account, Facebook account, Gwendolyn Butch Ecleo. Si Gwen ito. Our youngest in the family, my younger sister. Nabasa po ninyo, pinagalan doon sa baba. Now, I'll ask you, Gwen, si Benji ba talaga ang nag-request na ipatanggal ang aking video? Kaya ko nilagyan ng Arlington yan dahil napapagod na ako sa kasasagot ng mga tao, ilan ang nagmensahe sa akin. Saan po ba ang burol ni Supreme President? Saan po ba ang burol? Well, I am a busy person. Kaya ko nilagay na lang Arlington para hindi na ako magsagot-sagot. Si Benji ba talaga na ipatanggal ang aking video? Dahil tinanong ko ang mga staff ko, halubugin niyo mga post ni Benji kung siya nanawagan na ipatanggal ko yung video ko na may title na Arlington Araneta, hindi pala madali makita sa loob ng kabaong ang ating mahal. Bakit pati video ko, pakikialaman niyo? Ano ba? Alam niyo, pakialam niyo, sarili niyong buhay. Bigyan ninyo ako kahit isang legal o sapat na dahilan. Bakit ko tatanggalin ang video ko? Dahil ako'y may pribilehiyo sa sarili ko. It's my channel. Wala akong niyurakang tao. Hindi ko binastos ang aking kapatid doon.
Bakit hindi ninyo panawagan yung mga nagpo-post dyan na mismo aerial view or frontal pinicturan ng mukha ng aking kapatid, ng aming Supreme President, ng ating kapatid? Bakit ako? Malay ko bang iiyak ako ng gano'n doon? Now give me, kayo ang may utang sa akin ng explanation. Why you want me to delete my video? Kung meron kayong pagbabasihan, kung meron kayong legal o sapat na dahilan na bakit ko tatanggalin, dahil yung video na yun ay inaalay ko sa mga tao hindi nakarating doon at hindi man kailanman makarating sa buron. Again, give me even one valid, good reason bakit ko tatanggalin ang video ko yun. Kung sanay kayong magdikta sa tao, kung sanay kayong manakal na kahit pag-utot ay kailangan magpaalam sa inyo. Now, well, let me tell you right in front of your noses, please don't do it to me anymore. I am tired, sick and tired sa inyong mga ugali. The voice of the people is the voice of God. Paano kung ang panawagan ninyo ay hindi tama? Paano kung kayo nagkakasundo ang mga boses ninyo ay puro mali at kasinungalingan? That is not the voice of God. The voice of God is only when the people will go to the street or manawagan dahil corrupt ang kanilang leader, wala sa matinong pag-iisip ang kanilang leader, or may nilabag sa batas ang kanilang leader. Hindi po boses ng Diyos, and God will never represent any human that talks in His behalf and using His name, lalo na kapag satanism ang ginagawa at sinasabi. Masasabi lamang natin na the voice of the people is the voice of God when your voices will speak the truth. When your lips will open and would say godly words, that's the only time it will be considered by the whole world that you are representing God's words. Maraming salamat po at magkita-kita tayo ulit.